Good evening po mga ka-AutoCAD dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Welcome back po sa Billy Pascual AutoCAD Tutorials. Topic number 13 po tayo. Title po nito is Alias Edit or Key Shortcuts. So ito na po yung kadalasang ginagawa na ng karamihan na mga drafter or AutoCAD operator na sa discarding ito is imbis na mag-command tayo sa tunay na command niya is isi-set natin siya by numbering. So ang setup kasi natin sa computer, sa desktop or kahit sa laptop, yung kanang kamay natin is nasa kanan, and then kaliwang kamay natin is nasa keyboard. So dito ipapakita po natin, lalong-lalo na sa mga viewers na beginners, kung paano i-set up yung command na alias edit. So mag-umpisa po tayo sa command na copy na i-convert natin siya sa command na number 1. So type lang po natin sa tab sa Windows sa baba 1, and then search natin yung copy. So kaya po lumalabas yan is meron na po akong nagawang existing na setup para sa sarili ko. So ang i-share ko lang po dito is 1 hanggang 4. So 1 equivalent ng copy, and then number 2 equivalent naman siya ng mirror. So i-set up lang po natin na ganoon. Kasi itong mga gagawin nating pagko-convert sa alias edit, ito yung mga common at usually na ginagamit ng mga drafter habang siya ay gumagawa ng mga kahit anong klaseng drawing, fabrication drawing, construction drawing, shop drawing. So yun, i-okay lang po natin. So pakisundan nyo lang po yung galaw ng cursor ng mouse para masundan po natin. Kasi ginagawa ko dito, screen record ako sa office, and then pag uwi ko sa bahay, ine-edit ko po yung video. So parang nasa number 3 na tayo. Number 3 naman is match properties. I-set lang po natin, same process lang po. Yung number 3 natin is match properties. Then after nitong 1 to 4 na pagko-convert natin ng original na command niya into numbering, ito parang ginagawa ko na dito, number 4 pa yata. Okay, number 4, isi-set naman natin po siya sa rotate. So yun ang gagawin muna nating example na 1 to 4 muna para maipakita natin sa mga viewers na ganito yung ginagawa nating setup. At sa tingin ko naman, mas mapapabilis yung paggawa natin ng drawing, dahil instead na mag type tayo ng dalawang letra, dito numbering lang, isang number lang, made-designate mo na yung desire mo na conversion kung saan mo siya gustong i-set up. So natapos na natin yung 1 to 4 natin, then okay lang natin yan. And then ngayon, itatry naman po natin, i-delete ko muna tong isa, or i-move ko muna, then ilalabas natin yung original na detalye nung section ng foundation dito para magsilbing example kung nagfo-function na yung ano natin. May lumalabas po dyan na malalaking dimension kasi naka-set up po yung dim style ko sa previous natin na tutorials na annotative dimension, kaya lumalabas po yung ganyang malalaki. Pero once na na-click mo naman siya sa Windows ng model space, babalik naman po siya sa normal. Hindi ko pa lang muna kabisado yung kung paano mawawala yung ganoong lumalabas na yon. Siguro sa mga expert na siguro, or pwede naman natin pag-aralan kung sa mga susunod. Pero dito focus muna tayo sa pag practice or
i-test natin yung mga ginawa nating designation ng conversion ng original na command into numbering. So dito nakapag-copy na tayo ng 1 enter, meaning copy. Dito naman sa ginagawa ko, yung number 2 na mirror. So nakita nyo naman, nakapag-mirror tayo ng command na 2 enter, meaning na convert na natin yung number 2 na command into mirror. So dito naman sa pinapakita ko, gagawin naman natin yung command na match properties as per dun sa dinesignate natin na number 3 na numbering. Alam ko marami na rin pong gumagawa nito kung matagal na siyang drafter or nagdo-drawing ng mga CAD operator. Pero syempre, malaking tulong pa rin to sa tingin ko sa mga nag-aaral pa lang or sa mga baguhan. So dito gagawa tayo ng example para itatry naman po natin i-adapt yung ginawa nating number 3 na match properties. I-check po natin kung talagang nagpo-function na siya, para ma-check natin. Ang gagawin ko dito po ay yung example na yung sa tubular dyan na as per sa design drawing na kulay magenta. Yung match properties natin siya doon naman sa ibang object para lang po maipakita natin sa mga viewers na yung command na original command na match properties na ginawa nating number 3 dito nga sa command na alias edit. So nagtry pa rin ako ng mirror dito. So dito naman, copy natin tong dalawang linya na to ng tubular na object. Labas muna natin mga ka-AutoCAD dito sa gilid, and then mag-try tayo ng command na match properties or 3 enter. And then kung mapapansin nyo, yung kulay magenta na object ng tubular i-adapt natin dito sa doon sa contour ng lupa or sa ibang object or dito sa beam or dito sa hatch ng concrete na symbol. So yan, ongoing na po yung pagmamatch properties natin. So proven na working yung ginawa nating setup. So nakikita nyo naman yung ibang object is nadadamay na dun sa command na match properties. So meaning na-i-adapt na natin yung number 3. So move naman tayo sa pang-apat na ginawa nating command is command na number 4 equivalent to rotate. So yan, nakita nyo naman na nagpo-function na siya. So meaning successful yung ginawa nating alias edit or key shortcuts para sa mga baguhan. Siya nga pala mga ka-AutoCAD, nag-post po ako sa Facebook na plano kong magbigay ng libreng Autodesk Revit 2024 installer dahil nakadiskarte po tayo sa kasamahan natin dito na Egyptian sa Saudi na magkaroon tayo ng installer. So gagawa lang po ako ng setup sa platform, yung malalaking, kasi nasa 16 GB po yung file ng installer. So ang gagawin natin, meron na po akong initial na nagawang platform na Dropbox. So magda-dry run, actually nag-dry run na rin po ako sa ibang email. So naiba-browse naman, kumbaga email lang ang kailangan. For example, hihingin ko yung email nyo and then i-add ko dun sa Dropbox para nang sa gayon mismong sa computer mo makakapag-browse ka dun sa ibibigay ko na installer. So balik tayo dito.
sa ano natin. Ano ba yung pinapakita ko dito? So, ayun sa ano, doon pa rin sa mass properties. So, siguro yun lamang po ang maituturo ko sa ngayon, pero marami pa po talagang i-discuss dito sa AutoCAD. Same sa Revit. Ah, bawat topic po ay pinag-iisipan nating mabuti para naman ah, maging sulit yung panonood ng mga baguhan natin sa larangan ng ah, drafting. Sana po mga ka-AutoCAD, suportahan nyo din po ako sa platform ko na YouTube. Naka-upload na po lahat ng mga video natin doon. Hanggang sa muli po. Salamat. Maraming salamat.